Oh. So makikita nyo dito na ang labanan po dito hindi lamang nakapokus sa eleksyon. Si VP Sara Duterte ay nangangamba din sa kanyang impeachment. Ha? Alam nyo naman, talagang pinagkakaisahan ng mga Duterte. Kaya hindi natin masisisi kung makipaglaro itong si VP Sara Duterte dito sa isang manggagamit na ito. Parang may niluluto na kaabang-abang itong si VP Sara Duterte, mga kababayan. Pero bago tayo mag-umpisa, maraming salamat po sa mga solid natin mga supporters, mga DDS, mga DIR supporters ni VP Sara Duterte at sa ating mga kababayan OFW. Maraming salamat po sa lahat. At road to 90K na tayo, mga kababayan. Pero eto nga, grabe. Talagang litong-lito at gulong-gulo, alam niyo naman, politics, magulo talaga yan. Mind conditioning, maraming tactics, iba't ibang atake, iba't ibang drama. Pero mga kababayan, lagi niyong tatandaan, naglalaro po si VP Sara Duterte. Isipin niyo naman, mga kababayan, ang survey ngayon, mga kababayan, ay hindi naman po sa PDP. Marami po tayong mga kalaban. May alyansa ng Bagong Pilipinas, may Makabayan Black, may mga kakamping, mga yellow, mga dilawan. So mga kababayan, ang dami pong nagalit. Ang daming hindi sang-ayon or dismayado sa ginawa ni VP Sara Duterte, mga kababayan. Dahil ito sa sinasabi nilang endorsement ni VP Sara Duterte dito kay Senator Amy, mga kababayan. Pero mantakin nyo, pwede naman talaga magkaroon ng endorsement kasi unang-una si Sara Duterte ay Vice Presidente ng bansang Pilipinas. And take note, wala pong sinasabing ini-endorso ng PDP laban itong si Amy Marcos, mga kabayan. Only Duterte. Yan po ang sinabi sa atin ni Ma'am Hanelet, mga kabayan, na nakausap ni si Tatay Digong. At sinabi ni Tatay Digong mismo sa kanya, nagmamadali pa nga itong si Ma'am Hanelet at ibinalita sa mga kabayan natin na kalimutan niya daw, kalimutan niya na daw si Tatay Digong kung hindi natin iboto ang Duterte. Maiisip mo at mapapaisip ka, mga kabayan, kasi bago itong endorsement na ginawa nila VP Sara Duterte at Amy Marcos, maraming nag-react. Pagkatapos niyan, bigla namang nagpalabas ng statement itong si Ma'am Hanelet na galing daw sa pakiusap ni Tatay Digong na huwag nyo na lang siyang intindihin or kalimutan nyo na lang siya kung hindi nyo iboboto ang Duterte. Sa madaling salita, mga kababayan, it's either i-endorse man yan ni VP Sara Duterte si Amy Marcos, possible naman talaga na kasi kulang nga yung kandidato ng PDP, Duterte lang, 10 lang, so kulang ng 2. Ngayon, ito naman si VP Sara Duterte, naglalaro po itong si VP Sara Duterte. Hindi po ibig sabihin na inendorso niya ay tayo po mga PDP or mga DDS supporters ay sangayon o iboboto siya. Nasa sa atin na yun. Basta ang sinisigaw ni Tatay Digong is vote straight Duterte. So ngayon kung endorso man ni VP Sara Duterte yan, hayaan nyo na. Kasi si VP Sara Duterte ay para bang, alam mo yun, parang may niluluto o para bang part of the game. Kasi nga, ang dami pong kalaban. So, isipin nyo, kahit sabihin natin na ang sumisira ngayon sa administrasyon o ang sumisira ngayon sa bansang Pilipinas, lalong-lalo sa mga Duterte, ay itong administrasyong Marcos. Ngayon, mga bayan, kahit baliktarin man natin, talagang 12 talaga ang makapasok. For 12 dapat ang kandidato na mananalo this coming election sa senatoriables. Ngayon, mga kabayan, ito, papakinig ko na lang sa inyo, ipaparinig ko na lang sa inyo itong sinabi o itong mensahe, bakit nga ba itim? Ito pakita ko sa inyo, bakit itim? Ito yung
ano ni Amy at ni Ma'am Sara Duterte. O, papakinig ko na lang sa inyo. Itim simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Nagulot sa ang bansa at maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa justisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi nasusolusyonan. Kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo dyan sa mga krimen. Kaya para sa kanya, luksa daw. Ayan, ulitin natin ha. Itim simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Nagluluksa ang bansa. Ayan. Itim daw, kasi simbolo ng pagluluksa, itama ang mali. Ayan po ang sabi ni Amy Marcos ha. O, tuloy. At maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa justisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi nasusolusyonan. Kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo dyan sa mga krimen. Kaya para sa kanya, luksa daw. So, ibig sabihin mga bayan, itong tema nila na endorsement, sa suot pa lang nakaitim, sa tema pa lang na sinabi ni VP Sara Duterte na luksa, at sinabi din mismo ni Amy Marcos, ito hindi ko pinapanigan si Amy Marcos ha, manggagamit to Ngayon, sinasakyan lang yan sa ni VP Sara Duterte. Mind games po ang labanan sa politika. No? Kesyo, nagkaroon man sila ng endorsement, no? Nagkaroon sila ng, kumbaga, advertisement na kung saan kinampanya ni VP Sara Duterte, pero hindi ibig sabihin na siya po ibuboto na po ng PDP laban. Magkaiba po yung hiwalay po ang endorsement ni BP sa PDP laban. Unang-una, hindi po kasapi po or kaanib si BP Sara sa PDP laban. Only Tatay Digong can endorse one candidate o kung sino mo mga guest candidate dyan, itangin si Tatay Digong lamang. Ngayon, naglalaro ang BP Sara Duterte natin. Kasi take note, hindi pa rin tayo magkumpiyansa pagdating niyan sa impeachment. So, whether we like it or not, talagang 10 lang po ang kandidato natin ngayon diyan sa senatorial slate, diyan sa Senado sa this coming 2025 election. So, possible, kung lulusot yung 10, kulang ng 2. Ngayon, naglalaro nga si BP kasi politics nga ito. Sino bang gusto niyo makapasok? Di 5. Si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan. O, di ba? So, ngayon, klaro naman, wala naman siyang sinasabi na iboto nyo, mga Duterte supporters, mga sa PDP laban. So, isama natin itong si Amy Marcos. Wala pong ganun. No? Inindorso lang niya para sa kanyang sarili. No? Sabihin mo na itong magkaibigan sila, whatever, magkaibigan sila. No, nating personalan, pero ang alam natin, manggagamit yan at alam na alam ni BP yan. Unang-una, galing siya ng Dahig, Netherlands. Sino ba kasama niya doon? Nandoon si Ruben Padilla, nandoon si Attorney Harry Roque. Si Harry Roque, yan, papakita ko sa inyo, yan So, parinig natin sa inyo. Yung sinabi ni, saan na ba yun? Oo, ba't nawala? Teka lang. Ngayon, itong si Harry Roque, di ba? Alam natin na binanatan ni Harry Roque itong si Amy Marcos. Talagang magkasalungat yung dalawa. Si VP Sara Duterte naman at si Harry Roque ay close na close din. So, dyan mo makikita ang labanan ngayon talagang patungkol dito sa politika. Sa upcoming senatorial election, mga kababayan. Sinabi nga ni Harry Roque na maniniwala lang ako at talagang boboto kung ikaw na mismo ang magsasabi na yung kapatid ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Maniniwala lang kami kung ang sambayan ng Pilipino ay papakitaan mo na talagang konfirmasyon na talagang yung kapatid mo ay involved dyan. Yan po ang sabi ni Harry Roque, mga kababayan. So makikita nyo dito na ang labanan po dito hindi lamang nakapokus sa eleksyon. Si VP Sara Duterte ay nangangamba din sa kanyang impeachment. Alam nyo naman, talagang pinagkakaisahan ng mga Duterte. Kaya hindi natin masisisi
kung makipaglaro itong si BP Sara Duterte dito sa isang manggagamit na ito, mga kabayan. Alam naman natin ngayon sa panahon, may mga manggagamit, mangga, may balimbing. So, kailangan natin bilang isang politiko, lalo-lalo si Sara Duterte, sanay yan eh. Matagal na din yan naging mayor, vice mayor, at anak pa ng isang presidente Rodrigo Roa Duterte, batak na batak yan. Alam na alam ang galawan niya, alam na alam kung paano makipagsabayan. Doon na ako natawa, sa suot pa lang itim. O ang tema nila, luksa. Diyan pa lang, mapapaisip ka. O, ito nga. Pero sa lahat ng ginagawa ng VP Sara Duterte ngayon, may isang tao, ito, pakikinig ko lang sa inyo, na binultahan itong ginawa ni VP Sara Duterte at Amy Marcos. Yan po sa katawan ni Claire Castro. Pakinggan natin. Ang kulay ng bansa ayon sa kampanya ni Senador Amy Marcos. Pero para sa Malacanang, hindi ito salamin na ngayon, kundi ng kahapon. Narito ang agenda report ni Pastor. Itim ang kulay ng kampanya ni re-electionist Senator Amy Marcos na ini-endorso ngayon ni VP Sara Duterte. At ang campaign slogan ng senadora, itim ngayon ang kulay ng bansa, sa gutom at krimen nagluluksa. Pero ayon sa Malacanang, mas nababagay ang kulay na itim sa nakaraang administrasyon. Mas matidescribe siguro natin yung nakaraang administrasyon. Ayan, pakinggan natin ha. Ayan, pakinggan nyo, yan. Pakinggan mo yung isang undersecretary ng PCO, mga ubayan. Na para nagbablog lang. Matakin nyo yun ha. Oh. Gusto niya naman niyang i-twist na ang simbolo daw ng itim na pagluluksa ay hindi daw ngayon sa administrasyon. Ito daw ay pagluluksa doon daw sa nakaraang administrasyon ni Tatay Digong. Isipin niyo naman itong babaeng ito. Talaga walang ginawa, no? Puro na lang Duterte ang panira. O, tuloy natin. Na sobrang team at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Ang gano'n pang kaputi, pero patungo na doon. Hindi daw ganong kaputi. Oh, ang administrasyon ngayon, pero patungo na daw doon. Paano patungo? Saan ba tayo tutungo, ha? Miss Claire Castro? Wala ang nagawa yung presidente ninyo. Mag-3 taon na. Lintik. Wala talaga. Ha? At balita ko pa. Oy, Miss Claire Castro. Ang balita, mayroon tayo narinig na naubusan na daw ng pundo. No? Regarding dyan sa kampanya ng alkansya ng Bagong Pilipinas. Kaya puro na lang sila Luzon. At mahihirapan pa sila makapasok sa Visayas at sa Mindanao. Kaya yung ibang mga kandidato niya solo-solo na lang, nagkawatak-watak na. Ganyan, no? Ganyan kasi ang isang liderato na kung saan walang pakialam sa pera, gastos na ng gastos. Isipin mo, wala ng pera, wala ng budget. Kaya, hello, unprogrammed funds, ingatan natin yan. Baka, nako, si unprogrammed funds naman, napakalaki pa naman yan. Baka dyan na naman yan. Baka lang, baka dyan na naman yung uhugutin, kukuha ng pundo dyan. Kaya nga siguro, malaki ang nakalagay sa unprogrammed funds. Bastilan. Tuloy tayo. Eto. Dagdag Yuse Castro, bumaba na ang insidente ng poverty sa bansa base sa isang pag-aaral. Dumagdag na daw, bumaba na daw itong poverty sa bansa natin ngayon ayon daw sa, Diyos ko Lord, paano bumaba? Wala ng trabaho, wala ng malalaking proyekto. Paano magkakaroon, paano mo masabi na bumaba yung kahirapan? Samantalang, ang mahal-mahal ng bilihin, pastilan ka naman, Castro. Sinisirin niya ang administrasyong Duterte Oh. sa malaking bayaring utang ng Pilipinas. Sinisisi mo naman ngayon itong dating administrasyon ni Tatay Digong kasi daw malaki daw yung utang. Mantakin nyo yan, ha? Alam nyo, lahat ng presidente, may kanya-kanyang utang yan sa bansang Pilipinas kasi may mga ginagawa yan, may mga project dapat yan. Kaya nga, binabudgetan. Ngayon, paano hindi magkakautang isang Tatay Digong? Isang katutak naman ng mga coastal roads, seaports, airports, at lahat bridges, flyovers, lahat na infrastruktura, lalong-lalo na mga kalsada. Iaan mo yung utang kung wala namang proyekto, aanin mo yung budget kung wala ka namang ginagawang projects, di ba? Kagaya ng amo mo, di ba? Ang laki-laki ng budget. Pero sasabihin ngayon, wala na los lang, wala nang pundo. Nasaan napunta ang pera? Kakayanin nyo ba?
ilang months na lang. O 2025, napakadali po ng buwan. Ha? Pagdating ng June, mag 3 years na siya. Nangangalahati na tayo sa taon. Ang tanong, may magagawa pa kayang proyekto? Wala na. Bakit? Ubos na nga ang pera. Dahil dyan sa kamumudbud nila ng ayuda, ay hindi pa nga, wala pa nga tayong alam na baka kung saan na napunta yung iba-iba pang mga budget dyan. Tuloy tayo. Pastilan tong si Claire Castro talaga, oh. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon. Ah. At dito ay patuloy pa rin po natin na bayaran sa kasalukuyang administrasyon. Wow! Meron daw 7.2 trillion at kasalukuyan daw binabayaran ng administrasyon ngayon. Abay, dapat lang! At hindi po kayo ang nagbabayad niyan, kami. Ha? Mga taxpayers po, pati ikaw, kasali ka. Ha? O bakit mo sasabihin na para bang inaako ng administrasyon ngayon ang pagbabayad ng utang? Inormal naman yan. O ano pala yung si Tatay Digong dati? Wala mang ginawa yung administrasyon ni Noynoy. O anong ginawa niya? Binayaran din niya ang utang. O, pero hindi sa kanya yun. Utang, binayaran ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga ang masasabi natin, ha? Okay na yung magbayad tayo ng utang, mga taxpayers. Kung nakikita naman natin ang kagandahan ng bansang Pilipinas, depende or nakadepende sa Pangulo natin kung paano niya gagamitin yung pera ng taong bayan. Ganun po yun. Ha? Mas gugustuhin ko magbabayad ako ng tax, magbabayad ng utang through taxpayers ng mga taxes. Kung nakikita ko naman na nasa 6 years si Tatay Digong, lumalaban pa tayo sa pandemic, ha? Tapos yung mga bilihin, kailangan ayusin kasi mahal. Ang dami pong ginawa ni Tatay Digong. Nakita naman natin, hindi naman tayo bulag. Kaya nga nagising na ang taong bayan dahil kay Tatay Digong, di ba? Diyos ko naman sa iyo. Ngayon, anong nangyari? Sa presidente mo, amo mo. Mag 3 years pa lang siya, ang utang niya 4 trillion something na. Hindi pa siya nangalahati sa kanyang administrasyon. Mag 5 trillion na po yung utang. And yet, wala ka man lang nakikita na talagang ikakaproud mo na malaking proyekto ng iyong Pangulong BBM. O di ba? Samantalang kay Tatay Digong, ang daming challenges. May giyera, pandemya, lahat ng mga coastal roads, lahat ng mga infrastruktura, ginawa ni Tatay ngayon. Dito kaya sa Pangulo mo meron ba? Tuloy tayo. Pulaanan din ng palasyo Pastilan. muli paglala ng krimen sa bansa. Tandaan po natin na meron din po na pinalabas ng statistics at ito'y dinayunan na rin po ng matagal ni Senate President Jesus Duterte. Yan. Parang nagbablog lang, Ay, mas mababa po ang crime rate. Wow! Mas mababa yung crime rate. Paano mo nasabi, Miss Claire? Nagbulag-bulagan ka lang ba? Hindi mo ba nakita ngayon social media? Lantaran na nga yung mga kriminalidad. Nagsibalikan na nga yung mga adik, mga droga. Patayan dito. Mayroon na nga mga robbery hold-up, ransom. Yung iba pinapatay pa kahit may pambayad na. Di ba? Ito yung isang undersecretary na walang parang nagbablog lang. Gusto lang niya, i-hype lang yung sarili niya. Ngayon, baliktad I-hype mo ang iyong Pangulo. Walang nagawa. Ang daming ng palpak ng administrasyon. Ang daming ng mga patayan, krimen, droga, nagsilabasan, pastilan. Compared po sa nakalaang. Compare sa nakaraan. Sinabi Compare daw sa nakaraang administrasyon. Bot-bot mo. ni si Castro na ang detalye patungkol sa pagiging bahagi ni Senador Ivy Marcos sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ay marapat na itanong na lang sa campaign manager na si Congressman Toby Tiaco. Pero hindi So, ayun mga bayan sabi ko nga sa inyo, pag-isipan niyong mabuti. Kasi yung endorsement naman ni BP Sara Duterte kay Amy Marcos, hindi po siya tanga. May niluluto yan. Alam na niya yan. Sino ba nagpadala sa kanyang ama sa dahig? Walang iba kundi ang Marcos administration. Nakatatak na yan sa puso at isipan niya yung puot at galit. Dahil sa nangyayari na ginagawa nilang pangigipit sa mga Duterte. Hindi po tanga at boba si BP Sara Duterte. Malamang sinasakyan niya, pues ginagamit mo ako, manggagamit ka. Sasakyan kita, gagamitin kita. Magkita-kita tayo hanggang saan tayo papunta. Para ma-prove ko sa sambayan ng Pilipino kung gaano ka mangga, gaano ka kaasim.
O ganun siguro ang gustong gawin ni BP Sara Duterte kasi hindi po siya puba talaga. Abogada pa yan. Ha? Batak yan sa ganyang mga estilo na ginagamit mo. Sige, hanapan natin yan ng paraan. O, kaya nga, sa tema pa lang, itim, pagluluksa. Diyan pa lang, mapapaisip ka na talagang patama yan sa mga Marcoses. O, ngayon, ha? Talagang titingnan ni BP Sara Duterte yan kung hanggang saan kaya ni Amy Marcos. Kung plastikan lang, let's go, plastikan tayo. Di ba? Ganun po katindi ang labanan ngayon sa politika. Sabi ko nga sa inyo, 10 lang po ang senatoriables ng Duterte or PDP laban. Duterte lang tayo. It's either we like it or not, may dalawa pa talagang slot. Ngayon, sino ang gusto ninyo makapasok? Si Kiko at saka si Bam Aquino. Mga kakamping din yun. Sigurado yun, pag magkaroon ng impeachment, botohan, whatever, talagang never maging Sara Duterte yun. Ngayon mga bayan, yung logic na lang yung paanohin natin. 10 lang po ang senator, may 2 slate, kayo na po ang bumoto or king sino yung iboboto ninyo. Huwag lang yung kakamping. Ha? Depende na sa inyo kung sinong iboboto nyo, kung hunasan ba or kung sino ba. Pero hindi po sinabi ni BP Sara Duterte na porkit inendorso siya or inendorso niya si Amy Marcos, iboboto nyo na. Mind conditioning, mga kababayan. Talagang magulo ang mundo ng politika. Huwag nating kalimutan, Duterte lang sa Senado, mga kababayan. Hanggang sa susunod, maraming salamat and God bless us all. Bye!